Isang babaeng mamamahayag ang dumating upang makapanayam sa larangan ng digmaan. Hindi sinasadyang natapakan niya ang isang landmine at agad na natakot na malaman kung ano ang gagawin. Buti na lang at napansin agad siya ng isang sundalo. Malakas na sigaw niya. Sinabihan ng dalaga na huwag munang kumilos. Pagkatapos ay naglabas siya ng punyal at marahang pinutol ang lupa sa ilalim ng paa niya. Hindi nagtagal, dahan-dahang lumabas ang fuse ng landmine. Nalaman ng sundalo na natapakan ng batang babae ang isang minahan ng ina at 5 minahan ng bata. Ang isang bahagyang kawalang ingat ay mag-trigger ng isang pagsabog ng chain. Ngunit sa sandaling ito, dahil sa sobrang tensyon, biglang tumagilid ang katawan ng dalaga. Sa kabutihang palad, mabilis na gumanti ang sundalo at pinindot ang kanyang sapatos. Sinabi sa kanya na huwag kumilos. Pagkatapos ay inaliw ng sundalo ang dalaga habang tinatanong kung hanggang saan siya makakatakbo sa loob ng 5 segundo. Ang sabi ng dalaga ay hindi niya alam. Sinabihan siya ng sundalo na kaya niya ng 5 segundo para hindi agad sumabog ang landmine kapag gumalaw ang paa niya. Pagkatapos ay kumuha ang sundalo ng mga pliers at maingat na itinutok ang control wire sa landmine. Sa sandaling ito, pareho silang kinakabahan dahil buhay at kamatayan ang nakabitin sa sandaling ito. Sa wakas, pinutol ng sundalo ang control wire, pagkatapos ay mabilis na tumayo, hinawakan ang batang babae at tumalikod upang tumakbo. Ngunit sa hindi inaasahan, ang kapangyarihan ng landmine ay higit na lumampas sa kanilang imahinasyon. Nang tumunog ang pagsabog, ang dalawa ay agad na natumba sa lupa ng shockwave. Upang maiwasang masaktan ng dalaga, ginamit ng sundalo ang kanyang katawan upang protektahan siya mula sa mga pira-piraso. Nang matapos ay hindi na nasugatan ang dalawa dahil nasa malayo sila. Ngunit pagkatapos ng pangyayaring ito, labis na naakit ang dalaga sa sundalong nasa harapan niya. Kahit na bumangon, hindi niya napansin na ang pulang lubid ng sundalo ay nakakabit sa kanyang backpack. Bago umalis para sa ika-18 paglalakbay, lihim na pinindot ng dalaga ang shutter para kunan siya ng litrato. Ngunit sa lalong madaling panahon, natapos ang gawain ng pag-record sa larangan ng digmaan at kinailangan ng batang babae na sundan ang bus patungo sa paliparan. Gayunpaman, sa sandaling nakasakay siya sa bus, nakita niya ang pulang lubid sa kanyang bag. Maya-maya pa ay umandar na ang bus. Pilit na ikinaway ng dalaga ang kanyang mga braso, gustong ibalik sa kanya ang pulang lubid. Hindi nag-react ang sundalo hanggang sa makita niya ang pulang lubid. Ngunit sa oras na iyon, nakaalis na ang bus at na-miss ng dalawa ang isa't isa ng ganito. Isang araw, pagkatapos ng trabaho, ang batang babae ay nagmaneho pa uwi at biglang nakakita ng isang pamilyar na figura. Ngunit nang bumaba siya sa sasakyan, nalaman niyang nawala na ang tao. Sa pag-iisip na ang sundalo ay maaaring nasa parehong lungsod na kasama niya, ang batang babae ay nakahanap ng isang kaibigan at nais na suriin ang impormasyon ng mga tauhan ng peacekeeping force sa pamamagitan niya. Binigyan siya ng kaibigan ng isang business card at ang batang babae ay pumunta sa kumpanya sa card. Akala niya ang taong nasa business card ang hinahanap niya, ngunit nang makita ng dalaga ang mga mata ng taong iyon, alam ng dalaga na hindi siya iyon. Paglabas ng dalaga sa gusali, ang orihinal na maaliwalas na kalangitan ay biglang umulan ng malakas. Habang hahakbang na sana siya sa ulan, biglang may sumulpot na payong. Tumingala siya at nakita na lamang niya ang mga mata ng lalaki na agad namang nakumpirma ng dalaga na ang kaharap niya ay ang sundalong hinahanap niya.